Naabala na mismo ang Malacanang sa epekto ng volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal sa nakatira malapit doon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Pinag-iingat ng Malacanang ang publiko sa volcanic smog o VOG na ibinubuga ng Bulkang Taal. Partikular na pinaalalahanan ng palasyo ang mga may underlying conditions gaya ng allergies o asthma, lalo na raw tuwing umuulan. Dahil nga po may pag-uulan din kahapon, naghalo po yung abo at saka yung ulan at nagkaroon po ng reaction sa mata, sa balat po ng mga nadampian po ng pinaghalong abo at saka tubig. Kung ano man po yung precautionary measures that we can use, gaya po ng mga kapote, although may nagsasabi na hindi po sapat yon. So yung mga maskara din po, yung nakakasalo po ng particles po ng binubuga ng Taal, mas mabuti po yun. Ang lalaking ito sa Tuy, Batangas, namaga, namula at hindi maidilat ang kanang mata matapos bumiyahe pa Maynila ng umuulan habang kasagsagan ng VOG. Instantly, after ko matouch yung mata ko or mahawakan ko is na-feel ko agad yung itch niya and nakaramdam na agad ako ng hapde. Sobrang bilis niya yung nag-swell hanggang sa when I nakadating ako dito sa Manila. Yung itong right eye ko is completely shut na siya. Sabi raw ng kanyang doktor, nagasgas ang kornea ng mata ni Luel. Nagpapagaling naman na raw siya ngayon. Kaya naman patuloy na payo ng mga otoridad, kung hindi kinakailangan lumabas, mas mainam na daw na manatili na lamang sa loob ng bahay. Ipinauubaya naman ng palasyo sa Department of Health ang desisyon kung magpapatupad ng mandatory na pagsusuot ng mask sa mga lugar sa paligid ng bulkan. Si Pangulong Bongbong Marcos, araw-araw daw na nagmo-monitor sa sitwasyon. Base sa obserbasyon ng PHIVOLCS, hanggang kahapon may steaming activity pa rin sa Bulkang Taal. Ang pagbubuga ng sulfur dioxide, matagal na rin naman daw na nangyayari. After the 2020 eruption, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbuga ng sulfur dioxide sa Taal Volcano. Now, for as long as Taal Volcano is spewing out sulfur dioxide, ang panganib ng VOG is always present. Paliwanag pa ni Bacolcol, southwest o patimog kanluran ng direksyon ng hangin kaya't apektado pa rin ng VOG ang ilang bayan sa Batangas. Kabilang dito ang Laurel, San Nicolas, Agoncillo, Nasugbu, Lian at Lipa. Pero para sa araw na ito, sa Laguna at Rizal na lang may class suspensions. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Noong Lunes habang kasagsagan ng VOG sa Bulkang Taal, nakapagtala ng Very Unhealthy Air Quality Index sa Metro Manila ang DENR Environment Management Bureau noong Lunes. Pero nilinaw ng PHIVOLCS na hindi ito epekto ng VOG. Kaugnay niyan, makakasama natin si Engineer Jundi Del Socorro, ang hepe ng Air Quality Management Section ng DENR-EMB. Magandang tanghali po sa inyo, Engineer. Magandang tanghali, Cheryl, at sa ating mga tagapagsubaybay. Magandang tanghali po. Engineer, saan po kaya ma-attribute yung mababang air quality sa Metro Manila nitong nakaraang mga araw? Well, ang mababang level ng air quality monitoring nitong mga nakarang araw ay ma-attribute sa activities po o ng mga sources ng air pollutants. Dahil po ang mga air pollutants ay nagbabari ho sa oras at lugar. Like sa mga oras na may rush hour at sa mga oras na wala pong lifting ang mga truck ban at saka ang mga number coding ay maaari utong mag-contribute sa level ng pollution. Gayon din ho yung mga contribution ng mga open burning at saka mga industrial areas po. So sa ngayon ho, malaking bagay na nagkaroon ho ng 2 araw na sunod na pag-ulan kung saan ay na-wash out ho yung mga ating previous experiences ng mga haziness from particulates at gaseous pollutants. At ating patuloy na minomonitor po ito ngayon sa pamamagitan ng ating mga air quality monitoring stations. So yung pong na-monitor po ninyo, katulad po ng sinabi ng PHIVOLCS, wala nga po tayong nakitang may kinalaman yung pagiging unhealthy noong air quality sa VOG or smog na galing po sa Bulkang Taal? Well, nung August 19, nung kasagsagan ho nung emission po ng VOG,
ay patuloy din naman ho ang mga normal na aktibidades ng mga urban areas kagaya ho ng mga industriya, open burning at lalong-lalo na ho ang mga motor vehicles. At sinamahan pa ho ng mainit na panahon kung saan yung init ng konkreto ay umangat po yan at meron ho mga ebidensya na nagkaroon ng inversion kung saan na-trap yung ibang pollutants at ito ay nakadagdag sa pagtaas at kontribusyon ng mga motor vehicles sa level ng air quality po lalo-lalo na noong August 19. So nung August 19 nga po, walang kinalaman yung VOG? Sa Metro Manila ho ating nakita na mostly on local sources ng air pollutants sa Metro Manila. Ngunit nakikita naman natin na ang VOG naman ay nagkaroon lang ng contribution maaari sa haziness o visibility problem. Kapag sinabi pong very unhealthy ang air quality, ano po ang masamang epekto nito sa kalusugan at ano ang pag-iingat na dapat gawin po ng publiko? Well, pag very unhealthy ho, ito ay isang cautionary statement po na binibigay ng air quality index po kung saan lalong-lalo na sa mga taong may mga comorbidities at may mga sakit po sa lalo-lalo na mga respiratory disease o cardiovascular disease na kailangan ho silang mag-ingat at mag-stay indoors kung wala naman hong lakad o importanteng lakad sa araw na yon para ho hindi ho sila ma-expose dahil unhealthy po ang level ng air quality. Engineer, how often do we get this kind of air quality? Yung pag sinabi niyong unhealthy air quality, sa isang buwan, nakakailang tala po kayo na unhealthy, very unhealthy ang air quality ng NCR? Well, gaya po na sinabi ko, ang air quality levels ay nagbabari ho sa oras at panahon. Yan ho, at lalong-lalo na sa sources ng air pollutants. Yan po yung tatlong factors na ating binabantayan. So sa oras naman ho, pag ito ay rush hour, ay maaring tumaas ho siya ng 1 hanggang 2 beses na peak ho yan. No? So unang-una ho sa rush hour ng umaga, sa aming datos, as early as 5 a.m. hanggang 9 a.m. po ng umaga ay nagpipik ho yan. At pagdating naman ho sa hapon, as early as 2 p.m. hanggang 6 p.m. po, ay ito ho ay nagpipik din. At maaari ho siyang tumaas ng 1 o 2 beses sa isang araw both sa particulate matter o PM2.5. At meron namang araw na kung saan may mga ebidensya ng thermal inversion kung saan nagtatrap ang pollutants ay mas mahaba po yan, minsan umaga hanggang hapon. Ngunit pag nagkaroon naman po ng isang malakas na pag-ulan o pagbagyo, ay ito ay biglang nawawash out ho at bigla hong nagiging good and fair po ang ating level ng air pollution. Alright, marami pong salamat. Engineer Jundi Del Socorro, ang hepe ng Air Quality Management Section ng DENR EMB. Magandang hapon.